Magandang araw guys, mga ka-TH. At bago tayo magsimula ay tayo mag-shoutout muna sa lahat ng nanonood ng aking video mga ka-TH. Shoutout sa inyo mga ka-TH. At shoutout rin sa lahat ng mga treasure hunters, veterano at beginners. Shoutout sa inyo mga ka-TH. At kung gusto nyong magpa-shoutout ay mag-comment lamang kayo ng shoutout yan sa ating comment section para ating i-shoutout at ibanggit ang inyong mga pangalan mga katets. At paki-like and subscribe lang po mga katets para dumami pa ang ating kaibigan. At magsimula na tayo mga katets para sa ating treasure hunting adventure. Ito ating benchmarker mga katets. Lumang duha tre or lomboy tre. At nag-detect tayo dito sa paligid gamit ang ating ILRA dowsing with anti-decoy. Ay isa lang ang detection mga katets. Detect natin mga katets. Diyan ang detection mga katets. Diyan nagtuturo ang ating dowsing ILRAD upgraded. Diyan nagtuturo mga katets. Ito ang ating benchmarker mga katets. At nandoon ang detection. At nagtuturo sa ating manual mga katets. At tingnan natin dito sa ating kompas mga katets. Papunta doon mga katets ay nasa southeast 135 mga katets. Yan, southeast 135 Jewel Res Deposit. Yan mga katets ang ating kompas at kompas code. Southeast 135 Jewel Res Deposit. Nandun ang tuturo ng ating locator mga katets. Manual locator. At puntahan natin mga katets. Meron tayong digging spot doon mga katets. At ang distance ay nasa pasok dito sa ating compass code mga katets. Nasa 9 to 15 meters. Puntahan natin mga katets. Pupunta doon. Ito pala ating sketch map dito mga katets. Atin na itong nagawa ng sketch map dahil atin na itong ginawang project mga katets. Yan mga katets. Dito ating benchmarker na lomboy tree mga katets. At dito ating digging spot sa southeast 135. Yan. At ito ating sleeping turtle tissue sign mga katets. Ito ating board marker. Yan mga katets. At atin na itong inoperate ngayon mga katets. Yan siya mga katets. Sleeping turtle. At dito ang ating tunnel mga katets. Yan. At doon ating benchmarker mga katets. Galing doon ay ito ay southeast 135 mga katets. Jewel Res Deposit. Sa ating compass code mga katets. At dito na ating tunnel mga katets. At gumawa ko ng daanan dito sa hagdanan dito sa gilid mga katets dahil ako lang mag-isa nito mga katets. Yan ang ating tunnel mga katets. At ginawan ko lang ito ng hagdanan dyan sa gilid dahil para sa pag-akyat ng lupa sa itaas mga katets. Dahil wala kasi akong kasama na sa pag-operate mga katets na mapasahan sa pag-angat ng lupa dyan sa taas mga katets. Dahil tayo ay
ano lamang solo, treasure hunter, at ating target ay giveaway deposit or yung mga mababaw lang mga katits. Dahil kung mayroong malalim ay mayroon ding mabababaw mga katits. Pero hindi pala ito madaling kunin mga katits dahil ito ay giveaway, pero ito ay letter L type tunnel mga katits. At dito na tayo sa ating bird markers mga katits. Ito ang ating heart mga katits. Perfect heart ito dito sa kanyang kalahati mga katits. At dito ay parang triangle. Yan ang kanyang heart mga katits. At meaning yan ay wealth rich object was buried. At ito triangle treasure here. At bato ng sapa. Sa lahat ng bato dito mga katits, ito lang ang kakaiba, bato ng sapa. Yan mga katits. At marami pa tayong buried marker dyan mga katits. Nung hindi ko pa ito nahukay mga katits, ang detection ay nandito mga katits. Ang detection ng aura of gold mga katits. At nandoon ang detection ng espalto mga katits. Puntahan natin mga katits. Dito ang detection ng espalto mga katits. Diyan. At diyan ang detection ng aura of gold mga katits. At wala siyang detection ng poison, bomba at semento. Wala siyang detection mga katits. Ang kanyang detection ay aura of gold at espalto. Mula dito sa detection ng aura of gold mga katits, punta doon sa detection ng asfalto. Nandun ang shortcut mga katits. At pwede tayong direkta na doon maghukay mga katits. Pero tayo ay beginners pa lamang mga katits. Ay hindi tayo nag-shortcut. Dito tayo naghukay para ma-experience natin kung paano sundin ang detection ng aura of gold mga katits. At dito naman tayo sa kanyang lalim mga katits. Nung hindi pa natin ito nahukay, ating sukat ng lalim nito mga katits ay at dito sa kaniyang sukat ng lalim mga katits ay di ko lang muna sasabihin mga katits, sapagkat kung tayo ay treasure hunter ay alam natin kung gaano kalalim ang ating hukayin at marunong tayo magsukat ng dimension ng item at marunong tayo magsukat ng lalim mga katits. At ng akin na itong nahukay mga katits, narating ko na ang kaniyang ating sukat ng lalim ay wala tayong nakuha at wala tayong nakitang ginto or gold. At na ating i-detect ulit mga katits ay nagtuturo na dyan sa gilid ang ating manual locator mga katits. Ibig sabihin ito ay letter L type tunnel mga katits. Doon papuntang detection mga katits sa detection ng espalto mga katits. At naghukay na ko dyan ng nasa 1 meter mga katits. Nasisilan siya ng tubig ng ulan mga katits. Nakahukay na ko dyan, nakalalim na ko dyan ng 1 meter mga katits. At aking tinigilan dahil kung dyan ako dadaan sa ilalim, letter L, dito ay ditong banda ay umiikot ang aking dowsing pendulum sa kaliwa mga katits.
At pagkatapos ng ikot sa kaliwa, huminto at umiikot pa kanan yung aking dowsing pendulum mga katits. At dito rin banda, umiikot ang aking dowsing pendulum sa kaliwa. Pagkatapos ng umikot sa kaliwa ay huminto at umiikot sa kanan. Ibig sabihin, mayroong danger dito mga katits, or trap, or booby trap. Kung doon ako dadaan sa ilalim, maaaring ang booby trap dito sa ilalim mga katits. Kung doon ako dadaan sa kanyang letter L mga katits, maaaring mayroong boulder trap sa ibabaw mga katits, or ang lupa ay mayroong halong poison mga katits, or makati sa balat mga katits. At pagdating dito mga katits, ginamit ko yung aking dowsing pendulum ay umikot na sa kanan. Wala ng trap dito mga katits. Yan, at dahil nasukat natin ang kanyang lalim mga katits, di lang natin sasabihin kung gaano kalalim, dahil kung tayo ay treasure hunter ay alam natin kung paano susukatin ang lalim mga katits. Kung di pa natin alam kung paano sukatin ang lalim at paano sukatin ang dimension ng item, ay huwag muna tayong maghukay mga katits. At dito tayo dumaan sa ibabaw mga katits, sa deteksyon ng espalto. At di lang tayo nag-shortcut dahil wala pa tayong experience sa pagsunod ng deteksyon sa aura of gold mga katits. At ito na aking inoperate ngayon mga katits. Kung doon sa dulo ng kanyang letter L mga katits, kung mayroon ng gold deposit doon, ay maring akin itong makakuha. Pero kung mag-drifting pa ito ulit sa pababa mga katits, ay maring hindi ko ito makakuha dahil sa kanyang lalim. Kung hindi man tayo makakakuha mga katits, dahil ang rason ay napakalalim, ay hindi tayo hinto mga katits. Dahil at kung tayo ay nabigo mga katits at walang nakuha, at kung tayo ay nagpatuloy lamang, ay tayo ay unti-unting matututo mga katits. Yan mga katits. At ito na ating project na inoperate ngayon mga katits. Dito na tayo sa kanyang deteksyon mga katits. Yan. Ulitin natin mga katits. Yan mga katits. Yan. Doon siya nagtuturo mga katits. At no, hindi pa natin ito nahukay mga katits, hindi pa natin narating ang lalim ng tunnel entrance na ginawa ng mga Hapon mga katits. Diyan nag-iikis ang ating manual locator mga katits with anti-decoy. At hindi na ito mabas-bastang makakadetek ng magnetic rock mga katits. At nung nahukay natin narating natin ang lalim na ginawa ng mga Hapon mga katits, ay nawala na ang deteksyon at nagtuturo na dyan sa gilid mga katits. Yan mga katits. At sa gustong magpa-shoutout mga katits, ay mag-comment lang kayo ng shoutout dyan sa ating comment section mga katits, para ating ibanggit ang inyong pangalan at i-shoutout. At paki-like and subscribe na lang po dyan mga katits, para dumami pa ang aking kaibigan mga katits. At thank you for watching.